Panunumpa ng serbisyo. Ako'y nanunumpa, nagagampanan ko ang mga tungkulin ko bilang prosecutor. Karangalan kong paglingkuran ang aking bayan. Mahalaga ang tungkulin ko sa hustisya at karapatang pantao. Pinapangako ko na poprotektahan ang mga mamamayan at mga pamayanan laban sa krimen. Anong ginagawa niyo? Prosecutor. Mga pulis kayo, di ba? Bakit nakatingin lang kayo? Nasa border ba tayo? Nasa demilitarized zone ka ba? Armado naman kayo, ah. Ano na, kapitan? Ay, wala pa kaming warrant. Sabi ko, bilisan nyo kasi magtatago ang kanilang boss. Sabi ko, arestuhin nyo na. Ha? 21st century na, prosecutor. Naku, alam mo naman ang panahon. Ano? Ay, naku. Kapag ang dalawa o higit pang tao na may dalang mga sandata ang kumaharap sa opisyal ng gobyerno ng higit sa 3 minuto, kakasuhan sila ng pagbuo at pagsali sa isang grupong kriminal. At ang parusa sa kahit sinong sumali rito ay 2 taong pagkakakulong o may multang di bababa sa 2.5 million. Sinasabi nito. Teka, akin na nga yan. Yun. Lampas to sa 1 milyon na multa. Sige. Uy, 2.5 million minimum ang multa. Madalas maximum pero dito hindi ah. Totoo ba? Siyempre. Siyempre hindi. Paluin ko na eh. Mulat ako dun. Ay, buwisit. Hinihintay nyo. Pinadugo nila ang ulo ng prosecutor, oh. Ay, Sira ulo yata to eh. Ganito, bibilangan ko kayo hanggang 3. Ibababa niyong armas nyo. 1, 2. Tatlo. lina kayo. Tara! Ako, ang matapang na prosecutor na nilalabanan ng krimen. Nanay, harap ng prosecutor's office to. Papalisin ka ng pulis. Naku, wala pa ako nabebenta kahit isa. Oo, ako to. Sagot ko ng lunch. Kimbap tayo. O nanay, bibiling ko na lahat to ha. Itong lahat? Para makauwi na kayo. Ay, naku, salamat, iho. Prosecutor na may puso para sa mahihirap at nangangailangan. Prosecutor Kim, maaaring makasama sa ating pabulusok na ekonomiya ang inyong mariinang investigasyon sa mga malalaking korporasyon. Ano pong masasabi nyo?
Ekonomiya ang isa sa humuhubog ng bansa. Pero isa lang ang makakapagpabagsak dito. Korupsyon. Tungkulin ng prosekusyon na puksain ito. At bilang prosecutor, naniniwala ako sa batas. Yun at wala nang iba pa. May resulta na bang investigasyon? Prosecutor na patas sa tapat at sumusunod sa batas. Napag-alaman na napunta sa mga politiko ang sikretong pondo. Sino sila? Kaya mong pangalanan? O hindi pwede. Malamang, no? Si Choteso ba? Sabi na eh. Mahirap ipagkaila kita sa mukha mo eh. Natakot ka? Bakit ikaw? Hindi ka ba natatakot? Ako? Lunes lang yata ang kinatatakutan ko eh. Alam mo, si Chote Sob ay isang kriminal. Hindi ka dapat natatakot sa kanya. Kailangan mo lang magsampa ng reklamo para maaresto ko. Maliwanag? Magsalita ka na! Ano, talagang pinagtatakpan mo? Article 156 ng Penal Code. Pwede kang makasuha ng false accusation. Umaamin ka na ba? Prosecutor, yung business director, nagsalita na. Prosecutor na matuwid at mahigpit sa sarili. Sir, kayo na po ang bahala dyan. Ako ang tetestigo. Taimtim akong nanunumpa ng buong karangalan na paglilingkuran ko ang mga mamamayan at ang aking bayan sa abot ng aking makakaya. Hindi kaya. Hindi kaya? Hindi kaya. Bakit? Wala kahit sino ang naniniwala na kriminal si Chote Sob. Naloko niya lahat. Pagbabayarin ko siya sa pagbabait-baita niya at panlilin lang sa taong bayan. Prosecutor laban sa katulad niya? Mananalo ka ba? Hindi naman po imposible. O eto, nakita mo na. Puro tawag ang napapala ko ng dahil sa'yo. Mabuti yan. Ilista mo lang lahat ng tumatawag sa'yo. Aarestuin ko sila. Kaya pala si Raulo ang tawag nila sa'yo. Ayos lang, basta mahuli yung mga kriminal. Sir, trabaho ko to bilang prosecutor. Ano ba ang akala mo? Ikaw lang ang prosecutor na may paninindigan at kumpiyansa? At ang iba, nagtatago sa opisina at nanginginig sa takot? Kundi sigurado, walang kwentang paninindigan kung talo ka. Paghandaan mo, di yung aamba ka bigla. Bakit? Sa palagay mo, hindi pa ako handa? Mali ka kung akala mong oo. Ang susugurin mong teritoryo, may sariling kaayusan. Ngayon, may gusto kang kunin sa gitna ng teritoryo. Siyempre, kailangan mo silang looban, di ba? Di siyempre, magkakagulo doon. Magkakampihan laban sa'yo. O siyempre, dadami ang kalaban mo doon. Kuha mo? Hindi lang si Chote Sob ang iyong makakaharap. Hindi ko naman sinabing hindi organisado ang mga tao niya. Bakit, sir? Sakop ka rin ba ng teritoryo niya? Hoy, Kimiu. Nakipagkita ka kay Chote Sob, di ba? Pati ako, sinundan mo. Kriminal ang sinundan ko, pero nakita kita. Tigas kasi ng ulo ng tauhan ko eh. Anong magagawa ko?
Hindi pumayag na lang ako mag-dinner kasama niya. Malinaw? Gusto kitang paniwalaan, sir. Kahit anong sabihin ko, hindi ka makikinig, ha? Kapag mali ang payo, di dapat pinakikinggan. O sige, trabaho na. Okay. Yes, hi sir. Ako ito. May bagyong kailangang paghandaan. Hiyu, hindi mo alam kung anong kayang gawin ni Chotesob. Pambihira naman yan. Sabihin nyo nga sa akin, kailangan pa ba itong pagmitingan? Si Assemblyman yun. At yung iba, sila ang mga kalaban natin. 7 termino, biyenan pa na presidente. Paano mapapatalsik Makinig kayo. Biyanan ng presidente, Assemblyman yun. Bakit dinipensahan ng kapartido? Pinunan niya ang biktima ni Assemblyman Go Wook Chung sa sexual assault. Matalino na ang mga babae ngayon. Ano kung 7 termino niya? Akala ba niya panahon pa ito ng Choson? Sa legislative, nanalo tayo. Kaya kayo kampante. Kapag wala kayong alam sa gender issues, talsik kayo sa politika. Kilalanin niyo ang batang botante. Pakiramdaman niyo ang youth vote. Tanggalin si Assemblyman Gu. Ako nang bahala sa lahat. Hinihintay niya na po kayo. Sandali lang. Hindi ka pwedeng sumama sa meeting. Sige na. O ikaw, Assemblyman! Assemblyman? Ha! Mayabang ka na, ah. Gumanda lang ang opisina mo. Si Assemblyman yun di dapat tinanggal. Mag-meeting tayo? Tinulungan kita maging presidente para paglingkuran ng bayan, hindi para protektahan ang father-in-law mo. Manugang ka lang ba o presidente ka? $15 billion. Pwede na ba? Sa 2.8 billion na campaign funds mo, hindi ka mananalo. 5 billion ngayon, 10 billion sa mga susunod na araw. Ang utang na loob, mas mahal kaysa utang sa kalaban. Ano kaya? Ano ho kaya ang katumbas? Alam mo, hindi ako ganit. Ipanalo mo lang ang eleksyong ito. Maging presidente ka ng bansa. Ang gusto ko lang naman, ang nasa presidential office, tao ko. Itong babae, hindi bagay sa image mo. Pinadala ko sa Amerika. 5 taon siyang hindi tatapak ng bansa. Kingmaker ang tawag nila sa akin. At lahat ng mga kandidatong pinipili ko nananalo. Alam mo ba kung bakit? Dahil di hamak mas pulido ako manuri ng mga kandidato kesa dun sa partido. Yang babae mong nasa LA, nanggagalaiti pa rin sa galit sa'yo. Baka gusto mong sunduin ko at pagsalitain ko. Tapusin mo yung termino mo.
Sa publiko, presidente ka nila. Mag-overseas trips ka muna. Pumunta ka sa mga base militar natin. Magpa-picture ka sa mga media doon. Ako na muna ang bahala dito. Kada galaw mo, wag na wag mong kalilimutan. Itong si Cho Tae-sop, mas mataas sa presidente ng Korea. Naiintindihan mo ba? Bakit? Ang prosecutors po, pinapatawag nila kayo. Talaga? Makikilala ko na siya. Pero kain muna tayo. Sa Sochodong, may resto doon na masarap. Mahilig ka sa maanghang? Opo. Nilabag niyo raw ang Act on the Aggravated Punishment of Specific Crimes. Inaamin niyo po ba? Amin ako. Kung sana totoo. Dahil hindi naman ako kasangkot sa mga paratang na paglabag ng prosecution. At kinalulungkot kung maaaring nabagabag pa ang mga supporters ko na ilang taon nang nagtitiwala. Presidential candidates daw ang target ng prosecution? Malalaman na lang natin sa resulta. Nakakapanibago na dito ko uli sa opisina. Ang tagal na eh. At ngayon, ako na ang akusado. Pasensya na. Hindi hayaan mo na. Sinunod mo naman ang sinabi ko. Ang totoo, hindi ito naging madali. Kailangan ko rin namang kaharapin. Para lang itong isang bakuna. Hindi na rin maabala mga tao ko sa pagresolba ng problema. Pabor sa akin. Kaya lang, si Prosecutor Kim, hindi kanya basta-basta papaboran. Dapat lang. Sayang ang ipinunta ko kung lampas siya. Oh, puntahan ko na. Salamat sa kape. Sa wakas, nagkita rin tayo. Nakakatuwa naman. Bihirang matuwa ang mga akusado na makita ako dito. Natuwa ka rin naman makita ako, hindi ba? Nakakaaliw. Pero hindi nakakatuwa. Ang tapang mo magsalita. At ikaw naman, napakatapang lumabag sa batas. Nakita mo, nakakatuwa ka talaga. Oy, Ajushi. Ajoshi? Nasa prosecution interview room ka. At ikaw ang akusado. Maaring big shot ka sa labas. Pero dito hindi. Malinaw na. Pinatawag kita rito kataas-taasang Mr. Cho Tae-sop para ilantad ang dumi ng pagkatao mo. O bakit? Kasi basura ka na dapat itapon. Ito ang tandaan mo.
Kung ako ang tipong titiklop sa mga pagbabanta at pananakot na mga gaya mo, hindi ka sana nakaupo dyan ngayon, di ba? Hindi. Wala ka sana dyan. At kung takot ako, hindi kita matatawag na basura ng harap-harapan. Baka binigyan pa kita ng kape, hazelnut po o caramel. Magkukwentuhan lang tayong dalawa rito, di ba? Pero hindi kita tinanong kung anong kape ang gusto mo. Kalaboso ka na, hindi mo alam? Alam ko ang mangyayari. Di kung ganon, ayusin mo yung pagkakaupo mo. Baka may hindi lang pagkakaintindihan. Pero lahat ng pagkilos ko, hindi para sa sarili kong kapakanan. Lahat para sa bayan. Sige, umpisahan na natin. Mukhang marami kang gustong sabihin eh. Kung anumang barahang meron ka, gusto ko makita. Sana kasing taas siya ng inaakala mo. Huwag mo akong biguin, prosecutor. Kalaboso ka na, ang ingay mo pa. Hiw. Feeling close, ha? Walang kapangyarihan ng katarungan pag walang puwersa. Hindi kayo mangmang dahil sa kahirapan. Mahirap kayo dahil mangmang kayo. Sa katangahan nyo, di nyo pa nadidiskubre. Ang tatanga. Ang hustisya. Yung hustisyang napapanood mo sa TV na mabilis at na-aksyonan agad, hindi yun natatamo dahil sa kagustuhan mo lang. Ang hustisya, ang pipili kung kanino papanig. Padalos-dalos ka. Ginagawa mo ito hindi para sa hustisya. Isa kang mangmang na nagmamatigas at nagmamayabang lang. Kung pababagsakin mo ko, pinabagsak mo muna sana ang sistema pumaprotekta sa akin. Talo mo pa, teacher. Baka akala mo, bisita kita, ha? O sige, gagawin ko. Sisirain ko yan. Bubuwagin ko isa-isa yung sistema mo. Prosecutor, meron kang whistleblower? Kailangan niyang humarap sa korte para tumistigo laban sa akin. Paano kung hindi na niya magagawa? Room service. Hindi ka ba nagtaka? Isang tawag mo lang, nandito na ako. Gusto kong makita kung sino itong matapang na nagpapatawag sa akin dito. Sayang ka lang. Gamitin mo yung tapang mo para umahong ka. Prosecutor. Yung business director ng Chona, hindi makontak sa hotel. Sorry, awa na po kayo. Patawarin niyo ako. Ayoko mamatay. May nagtip sa kanya. Alam na pala niya kung anong parang hawak ko.
Nasa ligtas na lugar ang taong hinahanap mo. Ang bilis niyo pong natapos. Ano pong nangyari? Sinagot ko lahat ng mga tanong. Tiyak kong magiging patas ang buhay. Alam mo, kapag stir-fried octopus, masarap sila magluto. Malayo ang lasa sa nabibili ko sa Yoido. Manghang to. Thank you po. Oh. Si Kim Hee-woo nasa location na. Tapusin natin pareho. Hindi na kailangan. Nakapuna yun. Gulat ka? Medyo. Hindi ako kagaya ng ibang prosecutor na tumitiklop agad. Hindi rin ako kagaya ng mga kasamahan ko. O sige, tapusin na natin. Umpisahan mo. Tumigil ka na, kapalit ang buhay mo. Magtitiwala ka. Wala yun sa tiwala. Hindi ako natatakot sa asong nakapuna. Pasensya ka na. Hindi ako magpapakapon. Huling pagkakataon. Magmakaawa ka na. Tulungan mo ako. Akala mo nga, ikaw ang mamamatay ngayong gabi. Ginusto mo eh. Iba ang bahala ko. Bitiw! Bitiw! Walang hiya ka. Hinuhuli kita. Una para sa kasong pagpatay. Pangalawa, attempted murder. May karapatan kang kumuha ng isang abogado. Naiintindihan mo ba? Hoy, mabalihan ka! Hoy!
Tatapusin ko na. Gagawin ko yung napag-usapan. Tatapusin na raw niya. Masarap ang timpla mo sa tsaa. Makakatulog ako na maayos. Dahil sa masarap na tsaa. Salamat. Ipinagtimpla kita ng alkohol at shabu. Kinabukasan, sisikat ka na, prosecutor. Bilang isang adik at bayaran na tumalon sa kamatayan niya. Patay na ako. No? Oo. Ang sakit. Bakit ang sakit pa rin? Lahat ng tama ko, masakit pa rin. Pagkamatay ba, wala nang sakit? Hindi ba nawawala ang sakit? Mali ang pagkakaalam mo. Sumakit lalo. Nagbibiro lang ako. Wala nang sakit sa langit. Patay na nga ako, nakuha mo pa magbiro. Magtatrabaho muna ako habang nagpapalakas ka. Napaka-weirdo mo naman tao. Hindi ako tao. Balikan natin ang mga bahagi ng buhay mo. Bilisan mo ba? Ang estasyong ito ay kahirapan. Kahirapan, ano? Ayun! Ako mo ba? Bilisan mo ba? Dito ka tawag ba? Dito ba? Okay. Ano? Wala mo ka? Ha? Ha? Ano ba? Ano? Ano? Masulat, oh! Yan! Ha? Ano mo? Okay. Dito, ha? Kim Hee-woo, madalas kaya tang nabubugbog? Ang batang wala namang puwersa. Pag humihingi ng hustisya, bugbog yun. Pumanaw ang iyong mga magulang dahil sa hit and run. Tapos,
Nakikita ko na ba ang mga magulang ko? Aba, mixed martial arts, ha? Gusto kong lumakas. Suot mo. Para yun may pagtanggol ko. Ang sarili at buhay ko. Nakatatlong teka sa entrance exam ng Hancock Law School. Nakapasa ka sa bar at naging prosecutor. Ang hustisya. Yung hustisyang napapanood mo sa TV na mabilis at naaaksyonan agad. Hindi yun natatamo dahil sa kagustuhan mo lang. Ang hustisya, ang pipili kung kanino papanig. Kinanti mo ba si Assemblyman Cho? Ano kung kinanti ko? Prosecutor ako. Yung Chotesob na yun, salot sa lipunan. Kulang pa yun. Itatapong ko pa siya sa kulungan dahil yun ang trabaho ko. Nabigo ka na. Namatay ka pa. Dahil kaya walang pwersa ang daladala mong hustisya, di ka pa nakakasubok. Napatay ka na. Ganito ang nangyari sa akin. Siguro nga tama ka. Maitatapon mo ba sa kulungan si Chotesob? Kung sakaling hindi ka namatay ngayong gabi? Mahaharap ba niya ang hustisya at ang parusa sa kanya? Ewan. Kung pwede ka pang mabuhay muli, hahabulin mo pa rin ba si Chotesob? Itinaya ko na ang buhay ko doon. Yun ang kapalaran ko. Yun ang tungkulin ko. Kung ganun, gawin mo. Paghandaan mo ito ng mabuti. Siguruhin mong wala siyang takas. Huwag kang magpadalos-dalos. Baka mamatay ka ng walang saysay. Sasagipin ko ang buhay mo. Ano? Hulihin mo siya. Lalo na't matagal mamatay ang masamang damo. Ipakita mo na may impyerno sa mundong ito. Ipangako mo, kaya mo bang parusahan siya at pahirapan? Pangako ko yan. Kapag nagkita kayo ni Chotesob, baka makita mo ulit ako. Tandaan mo ito. Ang Diablo, madadakip mo lang kung ang kaluluwa mo masalang sa kanya. Ang pakiusap ko, tiyakin mo ang tagumpay mo. Hoy. Hoy. Hoy! Ano ba? Libre na ba to? Kung makatingin ka dyan ah! Kim Hanmi? Tama. Ako si Kin Hanmi. Dito ako. Nag-part-time pagkatapos kong graduate ng high school. Bakit ako nandito? Ulit?
Matagal mamatay ang masamang damo. Ipakita mo na may impyerno sa mundong ito. Ano ba? Sasagipin ko ang buhay mo. Binuhay niya ba talaga ako ulit? Paghandaan mo ito ng mabuti. Siguruhin mong wala siyang takas. Huwag kang magpadalos-dalos. Baka mamatay ka nang walang saysay. Talaga bang binalik niya ako sa nakaraan ko? Kung totoong bumalik nga ako, kailangan kong umuwi. Tama. Nandito pa nga. Naging napakasama akong anak. Ay, kumain ka na? Ay, nako, mainit na naman ang ulo. Papasok na kami! Ginawan kita ng agahan! Kumain ka, ha? Tara na. Tika na. Yun na ang huli. Di na kami nagkita. Ano ba yan? Mahirap lang kami. Kaya sa trabaho sila nakatuhan at hindi sa akin. Sumama ang loob ko at nagalit sa kanila. Kaya yun. Gusto kong masaktan din sila. Kaya ang hinahanda nilang pagkain, iniiwan ko. Inahayaang mapanis. Hello? O bakit?
sila na nag-aalala sa anak nila. At ako, puno ng sama ng loob sa kanila. Wala akong kwentang anak. Anak, pasensya ka na ha. Hindi ako makaluto ng masarap. Busy kasi. Pero may bulgogi pa sa ref. Initin mo na lang rin ha. Ang huling niluto ni Mama para sa akin, yun na lang ang natira. Nanlumo ako. Hindi na ako makakabawi sa kanila. Ako, na isang masamang anak. Pero mukhang umabot pa ako. Baka hindi pa namamatay ang mga magulang ko. Sana mabiyayaan pa ako ng milagro. Mama? Papa? Mama? Hiyo, anak. Tapos na ang shift mo? Mama. Mama. Teka, anong nangyayari? May problema ba? Nangyari sa inyo? Ba't may yakapan? Papa. Bakit? Naninibago ko. Bakit? Ha? Diyos ko po. Naku. Ano ba? Nakakapanibago.
Nagbalik ako. Ha? Nandito ka na nga. Anak. Anak, tama na nga. Mahirap paniwalaan, pero nabuhay nga ako. Akala ko hustisya at batas lang ang kailangan ko. Nagmadali ako at yumabang. Paghandaan mo ito ng mabuti. Siguruhin mong wala siyang takas. Dapat umpisahan ko na ang paghahanda. Naloko ko na. Buwisit. Tulog ka na, anak. Gising pa. Una na kami, ha? Papasok na kami. Ma, sandali. Teka, bubuksan ko. Ay, bakit ba parang ibang tao ka? Ha? Basta mag-iingat kayo ha. Lalo na sa mga sasakyan. Hiyo, ano ba to? Ha? Anak, Bakit? Galit ka ba? Hindi ko na alamin pero pasensya ka na. Hindi ako galit. Nag-ahatid lang eh. Pag kausap mo kami, para kang isang rebelding naghihimagsik. Tapos ngayon bigla na lang kabaliktaran. Oh, bakit? Balak mo bang magmonghe? Ay, hindi. hindi ako makapaniwalang inihatid mo pa kami. Hindi nga kayo. Ay, nangyayakap ulit. Aba, ano bang nagawa namin para magalit ka, ha? Kung hindi ka nga galit, baka may sakit ka, ha? Opo, may sakit. Ay, masaya lang ako. Salamat. Tigilan mo na nga ang kayayakap. Siguro, nabaliw na siya. Yan pa ba ang anak natin? Ha? Bakit? Hindi nga panaginip. Magkamukha naman kami. Baka nakamask. Ay, Ako nga to, pumasok na kayo. halika na, halika. Oh, sige na. Sige. Mag-iingat kayo ha. Iiwan ba natin ang bahay sa kanya? Bakit? Sino ka ba talaga? Hindi ko alam kung ang mga pangyayaring ito ay totoo o panaginip. Kung nakaraan o hinaharap. Halos lahat walang kasiguruhan. Puwera lang ang isang bagay. 담도 나게 멘탈을 붙잡고 날렵하게 내 못을 다듬고 한 걸음 두 걸음 다가설게 두려울 건 없지 내 사전에 나약하게 날 얕불지라도 더 이상 또 물러설 순 없지 Don't be afraid I'll be easy Kailangan kong baguhin ang buhay ko. Just bring it on. I fight back much as I can. I keep on fighting. I won't back down again. Bring it on. It is all worth fighting for. It is all. Don't look back, 'cause I never lose. Just bring it on. I keep up the fight. You make me stronger. Bring it on. It is all Kailangan worth kong lumakas. fighting for. It is all. Don't look back, 'cause Mas lumakas. Nang higit pa. Don't be afraid. I'll be easy on you. Bring it on, just bring it on. I fight back much as I can. I keep on fighting. I won't back down again. Bring it on. It is all worth fighting for. It is all. Don't look back, 'cause I never lose. Just bring it on. I keep up the fight. You make me stronger. Bring it on. It is all worth Para fighting for. protektahan ang pamilya ko, sarili ko at ang bayan. Ito po. I won't back down again. Mababa grades mo. Sa lowest section ka. Okay. Alam ko. Salamat. Mukhang bago siya. Hoy!
Ay, nandito ka pala. Ano, college ka na ngayon? Bakit? Mukha ba tayong nasa convenience store ngayon? Wow, high school grad na. Wow, sobrang mature. Hindi ka ba nahihiya? Ano? College ka na, tama na yung tapang-tapangan mo. Mag-aral ka. Ay, math. Matatagalan bago ako masanay ulit. I-memorize lang? Oo, i-memorize mo yung answer key, yung solutions. Pwede yun. Sa math, kailangan ng memorization? Oo nga. Bakit? Nagdududa ka? Naku, hindi sa ganun. Kasi medyo matagal na simula nung huling klase ko sa math. Gaano katagal na ba itong sinasabi mo? Parang mga 10 taon na nga yata yun. Wala lang. Kasi kinakabahan lang talaga ako. Naku, kaya mo yon. Mas simple ang solutions dito. I-memorize mo. Okay. Thank you, ma'am. Gagawin mo? Talaga? Yes. Gagawin ko, ma'am. Isang tahimik na sigaw. Ito ngayon ay isang metaphor at paradox. Dahil ang sigaw ay malakas at hindi tahimik, isa itong paradox. Pero dahil tinutulad sa katahimikan ng sigaw, metaphor ito. Ang Mang-i at Mang-so Rebellion ay ginanap sa Myeonghak-so Gonju. Ano ang nangyari sa Myeonghak-so Gonju? Mang-i at Mang-so Rebellion. Pakitandaan, class. Okay, dito, N over K ang kailangan natin. Alam nyo ba kung paano palalabasin yon? 3N po. Tama! Mama! Papa! Iwo! Mama! Ano? I'm sorry, ma'am. Puyat lang po ako kagabi. Okay, itong antecedent natin na nasa unahan ng preposition at relative pronoun, lugar ang nire-represent niya. Bukas na. Ang araw na na-hit and run sina mama at papa. Anong pwedeng gawin para mag-absent sila? Yun talaga ang pinakamadali. Hiyo! Kakain na! Opo! Nak, kimchi. Naburo na. Sige po. Paano na? Baka ito na ang huling hapunan namin pamilya. Naku, ang laki ng ipinayat mo ah. Hindi ka na nagpapahinga? Hindi po. Aral lang at exercise, Papa. Huwag kayong mag-alala. Sige. Okay ang mataas ng grades, pero mas nakakatuwa yung may pinaghihirapan ka. Sa pamilya natin, puro gandang lalaki lang. Nakakatuwang nag-aaral ka. Galing mo, anak. Go, go! Ay, baka magkasakit naman. Hiyo, ang gusto lang ni Mama, yung maging healthy ka. Kaya naman... Huwag ka maniwala sa nanay mo. Pinagyayabang niya sa pabrika kung gaano ka katalino. Siyempre, pagyayabang ko. Anak ko yan eh, oh. Anak ko rin. Tugo ko rin. Anak ko rin siya. Kamukha kami. Para raw pinagbiyak na bunga. Ay, Mama. Pwede bang mag-absent muna kayo? Bakit? May problema ba? Kamu, nananakit ang katawan mo. Baka okay kung mag-day off muna kayo. Anak, hindi yan sapat na dahilan. Buti may trabaho kami sa ganitong ekonomiya. Tama. Ang dapat gawin, magsikap pa. Lalo kapag mahirap ang buhay.
Magde-day off kasi ako. Baka pwede tayong... Mag-day off ka. Kami ng mama mo kailangan pa rin pumasok. Wala kaming absent. Tama. Kumain ka pa. Okay. Nga pala. Sa sipag nilang yan, hindi sila mag-a-absent. Ganito na lang. Ako na ang bahala. Susunduin ko sila sa factory. At ihahatid. Hindi maayos ang investigasyon. Oo, walang CCTV doon. Pero may nakita dapat na marka ng gulong at parte ng kotse. Dapat may listahan din sila ng mga bagong repair na bumper. Hindi nila inaayos ang pag-iimbestiga. Bakit kaya? Yung oras ng insidente, dinoktor din kaya? Ang alam ko, sa panahon ng insidente, dapat nasa night shift pa sila mama. Paglalakarin ko sila mama sa sidewalk at susunod ako sa likuran. Para handa ako sa aksidente. Mama! Mama! Hiyo! Naku! Anong ginagawa mo rito? Namiss ko lang naman kayo. Di ako makatulog. Lumabas ako. Naglakad-lakad lang. Hindi mo nga alam anong oras labas namin eh. Nakakatuwa ka. Maswerte ka nasira ang makina namin. Kung hindi, magdamag ka maghihintay dito sa lamig. Maaga silang pinauwi dahil nasira ang makina. Kaya pala ganun ang oras ng insidente. Ay, napaka-skip, nak. Huwag kang magsundo. Matulog ka, may pasok ka sa umaga. Nakakatuwang makita siya. Di kaya na mental telepathy kita? Perfect timing yung pagdating mo. Ano? Opo. Huwag ka naglalakad sa gabi kahit palalaki ka. Tama. Tama ang papa mo. Ang bibilis pa namang mag-drive ng mga taga rito. Okay. Eto na. Ano ba, anak? Ba't ganyan? Yun. Tabi kayo!
Mama. Papa! Naulit ba? Mawawalan ulit ako ng magulang. There are your things you've done. We're here to break it up. Who knows how it goes? Hiding in black and white. We're here to find the truth. Give up. I want you so. Would I ever find out for you? Nangyayari na ang mga nangyari noon. Sunod-sunod nang nagaganap ayon sa alaala ko. Kailangan kong pigilan ng insidente. Alam niyo ba? Manners maketh man. Ikaw pa mismo pumunta. Sigurado maayos na. Tayong dalawa, pinagbuklod noong unang panahon pa. Hindi ito ang hilig mo. Kimiyu? Kimiya. Wala yata siya sa dati kong buhay. Dumating ba siya nung nagbago ang nakaraan ko?